Sa ikatlong quarter ng 2024, lumago lamang ng 5.2% ang GDP o ang dami ng mga serbisyo at mga produktong nagawa sa bansa. Mas bababa ito kumpara sa 6% na paglago ng GDP sa kaparehong panahon noong 2023. Ang datos na ito ramdam din ng ilang nasa laylayan ng lipunan, gaya ng 69 anyos na si Tatay Sonny. Wala man, parang wala, parehas. Parang ganun pa dito. Mayroong paliwanag naman dito ang National Economic and Development Authority o ang NEDA. The crop subsector of the agriculture sector posted a year-on-year decline of 2.8%, reflecting the impacts of the El Niño phenomenon during the planting season and the effects of 7 typhoons in addition to the habagat during the harvest season. Dagdag pa ng NEDA kahit ang tourism industry ay apektado rin ng habagat at mga nagdaang bagyo. Naging dahilan ito para tumamlay ang leisure-related spending at magkaroon pa ng mga pagkansela ng flights. Gayon din sa produksyon sa pangingisda dahil sa fishing ban sa Cavite at Bataan na umabot ng 1 buwan matapos mangyari ang isang malawakang oil spill. Gayon din ang livestock production sa bansa dahil naman sa outbreak ng African swine fever. Pero giit ng NEDA, gumagawa na sila ng paraan para matiyak ang paglago pa ng ekonomiya ngayong huling quarter ng taon. We must aggressively push for the sustained implementation of our infrastructure drive, ensuring that we provide adequate fiscal support to our flagship projects and expedite the processes necessary for the timely rollout of public and private investments. In this regard, it is imperative that we intensify our efforts to improve the ease of doing business and elevate our competitiveness to further strengthen investor interest and confidence. Nakikipag-ugnayan din ng bansa sa UAE at European Union para mapalawak ang market ng non-traditional products tulad ng halal-related commodities and service trade. Kasama rin dito ang industriya at eskwelahan para sa pag-reskilling at upskilling ng mga manggagawang Pilipino para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na trabaho. The Marcos administration remains steadfast in its goal of genuine social and economic transformation, leading our nation closer to realizing a matatag, maginhawa at panatag na buhay for all Filipinos. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.